Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, samahan ninyo po kami muli sa ating live video. Inshallah, tayo ay magbibigay muli ng maiksing paalala. At inshallah, ito po ay maging kapaki-pakinabang para sa ating lahat. Alhamdulillah, tayo ay magpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. Ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa isang mapapanaligang hadith na ang kanyang sinabi, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb. Ibig sabihin, ang sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, ang pananampalataya ay nalalaspag sa puso ng isa sa inyo tulad ng isang kasuotan. Fas'alullah ayujaddidal imana fi qulubikum. Kaya humiling kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na buhayin ang pananampalataya sa inyong mga puso. Isang dakilang hadith paalala mula sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang ating iman, pananampalataya, ito ay lumalakas. Ito ay nadagdagan o ito ay lumalakas at humihina. O ito ay nadagdagan at mababawasan. Lumalakas ito sa pamamagitan ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At humihina rin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsuway kay Allah o sa pamamagitan ng paggawa ng mga kasalanan. Kaya dahil dito, ang isang mananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat niya laging ingatan ang kanyang iman, ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng paggawa ng mga kabutihan. Kaya ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinaalalahanan niya tayo. Tulad ng kanyang sinabi, katotohanan, ang pananampalataya, ito daw ay nalalaspag. Maluluma ang ating iman. Katulad ng kasuotan. Ang kasuotan, kapag ito ay laging ginagamit, ito ay maluluma, nalalaspag. So gayon din ang ating iman, ang ating pananampalataya, na kapag hindi natin ipagpapatuloy ang ating pagsasagawa ng mga gawaing kabutihan, kapag hindi natin ipagpapatuloy ang ating sala, ang pagbabasa ng Quran, ang pagbibigay ng kawang gawa, at tayo ay umiiwas sa mga nagbibigay ng mga paalala hinggil sa pagpapalakas ng ating iman, tunay na ay humihina ang ating iman, ang ating pananampalataya.
O maaari din ito ay tuluyang magiging matigas o tuluyang bumaliktad sa kanyang pananampalataya. Wa na'udhu billahi min dhalik. So kaya, si Allah subhanahu wa ta'ala, pinaalalahanan din niya tayo hinggil sa mga taong sinuway nila ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tinalikuran nila ang mga gawain ang siyang dahilan upang sila ay maging matatag sa kanilang pananampalataya o upang patuloy lumalakas ang kanilang iman o pananampalataya. Tulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq. Hindi ba dumating ang panahon para sa mga mananampalataya, sa kaisahan ni Allah at sa mga mananampalataya sa kanyang sugo at sumunod sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala upang palambutin ang kanilang mga puso. Sa pamamagitan ng pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala at pakikinig sa aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang pakikinig sa mga paalala mula sa aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala at lagi ang paggunita at pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay higit na makakaragdag sa ating iman, sa ating pananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito, kung tinalikuran natin ito, ay maaring may humihina ang ating iman at mana'udhu billah, tuluyang tumigas at bumaliktad mula sa pananampalataya, tulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa mga utul kitab, hinggil sa mga ahlul kitab, hinggil sa mga pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng aklat, subalit tinalikuran nila ito. Hindi nila sinunod, sinuway nila. Kasi sinabi ni Allah, wala yakunu kalladhina utul kitab min qablu fatala alayhimul amad faqasat qulubuhum wa kathirum minhum fasikun. At huwag silang matulad ng mga pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng aklat na nauna sa atin mula sa mga Hudyo at mga Kristiyano, na sa paglipas sa kanila ng matagal na panahon ay pinalitan nila ang salita ni Allah. Tinalikuran nila ang utos ni Allah. Sinuway nila ang utos ni Allah. Hindi nila isinabuhay ang utos ni Allah. Mga Hudyo at mga Kristiyano, hindi nila isinasabuhay ang utos ni Allah. So makikita natin sa kanilang ginagawa, sa kanilang mga kalagayan, hindi nila sinusunod ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Taurah na ibinaba kay Propeta Moises at mula sa Injil, sa Ebanghelyo ni Jesus. Hindi nila isinasabuhay ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos, anong ginawa nila? Pinalitan nila ang salita ni Allah. Binago nila ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito, dahil sa kanilang ginawa, dahil sa pagtalikod nila sa kanilang sa utos ni Allah, binago nila ang utos ni Allah, dahil dito ay naging matigas ang kanilang puso. Wa na'udhu billahi min dhalik. Wa na'udhu billahi min dhalik, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, at karamihan sa kanila ay hindi sumusunod sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Marami sa kanila
ang sinusunod lamang nila ang kanilang sariling kagustuhan. Hindi nila sinusunod ang kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa na'udhu billahi min dhalik. Dahil dito sila ay naligaw, sila ay nasa napakalayong kaligawan at naging matigas ang kanilang puso dahil sinuway nila ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. So bilang isang mananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay magpapakupkup mula sa ganitong kalagayan, mula sa mga ginawa ng mga taong ito. Tuluyang sinuway nila ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya huwag nating hayaan ang ating mga sarili na tuluyan na hinayaan natin ang mga panahon, ang mga oras na lumipas sa atin, ang mga obligadong sala. Alam natin na ang sala obligado, at yan ang pinakamahalagang gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit hindi natin ginagawa, binabaliwala natin ito. O maaring tayo ay magsasala. Subalit tayo ay hindi magbabasa ng Quran, hindi natin pinag-aralan ang Quran dahil tayo ay nadala sa mga fitna, nadala tayo sa mga tentasyon, nadala tayo sa mga pagsubok, kaya minsan ginagawa natin ang sala sa mga oras nito, minsan hindi natin ginagawa. So huwag nating hayaan ang ating mga sarili na ganito lagi ang kanyang routine sa bawat araw. Minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, sapagkat maaring tayo ay matulad sa mga taong ito, sa mga taong binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay naging matigas ang kanilang mga puso, na kapag sila ay pinaalalahanan hinggil sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinaalalahanan sa pagkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang mga puso ay hindi na natatakot, hindi na tumatanggap ng katotohanan. Wa na'udhu billahi min dhalik. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya pagkatapos, sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ating iman ay nalalaspag kagaya ng kasuotan. Kapag sinusuot natin lagi ang ating damit, ay nalalaspag ito. So, ganun din ang ating iman. Na kapag hinayaan na lang natin, hindi tayo magbabasa ng Quran, hindi natin pinag-aralan ang Islam, binabaliwala natin ang mga oras ng sala na lumipas, ay ang ating iman ay humihina, bumababa ang ating iman. Hindi tumataas at hindi lumalakas ang ating iman. So kaya, ang isang mananampalataya dapat pahalagahan natin ang ating iman sa pamamagitan ng pagbabasa ng Quran, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga obligadong sala sa mga oras nito, sa pamamagitan ng pagbibigay ng kawang gawa. So kaya dahil dito, inutusan tayo ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag tayo sinunod natin si Allah subhanahu wa ta'ala, sinasabuhay natin ang lahat ng anumang inutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inutusan niya tayo, fas'alullah ayujaddidal iman fi qulubikum. Tayo ay inutusan na humiling kay Allah subhanahu wa ta'ala na patatagin tayo sa ating pananampalataya. Patatagin tayo sa pagsunod, pagsabuhay sa mga
inobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng pagdarasal, tulad ng pag-aayuno, tulad ng mabuting pakikitungo sa ating mga magulang. So, kinakailangan nating humiling ng panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na patatagin niya tayo sa ating pananampalataya at sa mga gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Humiling kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na buhayin ang pananampalataya sa inyong mga puso. Katulad ng nakaraang Ramadan, subhanallah, nagsasala tayo, nagkikiyamul layl tayo, araw-araw, nagbabasa tayo ng Quran. So, kung titingnan natin ang sitwasyon natin, ang nakaraang Ramadan at sa sitwasyon natin ngayon, maaring ang ilan sa atin ngayon ay hindi na nagbabasa ng Quran araw-araw. Maaring ilan sa atin hindi na nagsasala sa gabi. Maaring sa atin na hindi na nagfa-fasting. So yan ay pagdating sa buwan ng Ramadan, mararamdaman natin lumalakas ang ating iman. Subalit pagkatapos ng Ramadan ay maaring mababago ang ating iman. Humihina ang ating iman. So kaya pinapayo natin lagi, di ba? Kung ano ang mga nagawa natin sa buwan ng Ramadan, pagpapatuloy natin 'yon. Mami na mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam. At manalangin tayo lagi kay Allah subhanahu wa ta'ala na patatagin niya tayo sa pananampalatayang Islam at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman mula sa mga panalangin ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. So yan ay mula sa mga panalangin na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanalangin din kay Allah subhanahu wa ta'ala na patatagin siya sa pagsunod, pagsamba sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, kung ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanalangin siya, tayo ang mas higit na nangailangan na manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagpatatag sa ating pananampalataya at pagsunod sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashaddu tathbita. So ito rin yung dahilan upang tayo ay magiging matatag sa ating pananampalataya at pagsamba kay Allah. Sinabi ni Allah, at kung ginawa lamang sana nila ang ipinangangaral sa kanila, yung mga paalala, ang mga kaalaman na naririnig natin mula sa Quran at Sunnah, kung mula sa paggawa ng mga kabutihan at pag-iwas mula sa mga masama, ito ay sinabi ni Allah, lakana khairan lahum. Ito ay mas mabuti para sa atin at mas higit na makapagpapatibay sa kanilang pananampalataya sa kaisahan ni Allah. Patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pananampalataya at patatagin nawa niya tayo sa pagsunod at pagsamba sa kaisahan ni Allah. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik wa thabbit qulubana ala dinik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.